Ngayon na bago po tayo magsimula, nais ko rin po munang magbigay ng pasalamat kasi nito po mga nagdaang araw, hindi po nalingid sa atin yung pong mga bagyo na duman talagang tag-ulan ay hindi po ako naka-attend ilang siguro 2 weeks o may isang linggo po. So yun po ang naging kadahilanan kasi po malagi po kung walang signal lagi mahina, may signal man hindi kaya pumasok sa Zoom. So, ako pinagpapasalamat ngayon kasi wala nang ulan. So, okay na po uli. Kahit na paminsan-minsan ay mahina din pero biyaya ng Panginoon po ay naka-attend na po muli at naripoto ko sa inyong harapan muli para po sa paghahayag ng salita ng Diyos at nais ko po na magpasalamat sa ating Panginoon dahil po sa kabutihan niya sa amin. Okay po? At bago po tayo magsimula, nais ko pong samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin ng pagtitiwala. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, ang manami kapangyarihan sa lahat. Maraming maraming salamat po, Diyos, muli sa oras na ito. Na narito po kami, Panginoon, upang magbulay ng iyong salita, mag-aral, Panginoon. At talahin ko po sa oras na ito, Panginoon, na kami po patawarin mo sa lahat po namin nagawang kasalanan, sa aming naisip, nasabi, nagawa, O Diyos, na hindi nakalulugod sa iyong banal na harapan, patawarin mo po ako, Diyos. Lord, tulungan mo po ako, tago mo po ako sa iyong likuran, at tulungan mo po ako, iyan rin po ang mga bibig at mga dila, Panginoon, sa lahat po na aking sasabihin na nagmumula sa iyo, Diyos, ikaw po ang patuloy manguna. Hindi po karapat dapat, Panginoon, pero alam ko, Panginoon, nandiyan ka, at ikaw po magsasalita, Panginoon. Salamat po na marami, Panginoon, at ang aming pong dalangin, O Diyos, sa lahat po narito, Panginoon, buksan mo po ang ng puso at isipan, upang lubos na maunawa at maintindihan nila yung pong kalooban mo sa aming pong mga buhay. Salamat po, ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. So yan, isa pong mapagpalang umaga po sa ating lahat po. At napaka-bless natin kasi tayo narito at tayo patuloy na ginigising sa umaga upang mag-aral ng salita ng Diyos. Po? So yan, ang ating pong pag-aaralan ngayon at pagbubulayan ay makikita po natin sa Santiago chapter 1 verse 12. Ulitin ko po bagamat na nabasa na kanila na ating kapatid na Medes. Sabi po dito, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malagpasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Napakalinaw. Pero hindi po ito para sa lahat dahil sabi po dito, sa mga umiibig sa Kanya. Pansinin po natin yun. Kasi alam naman po natin, tayo po narito sa liputan, hindi naman lahat ay nakakakilala sa Panginoon. Amen po ba? So yun po, hindi po para sa lahat ito, yung napakagandang pangako ng ating Panginoon. Sabi po dito, yung manatiling tapat, mapalad yung mga taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. At amin naman po natin, tayo po lahat talaga dumadaan sa pagsubok. Tama po. So yan, napakaganda po nung pangako. Yung pong salita ng Diyos na ito ay may kalakip po na pangako. Na pagkatapos ng ating malagpasan, yung pangako ay tatanggap tayo ng gantimpala ng buhay. Napakabilis po natin. At alam niyo po ba, nakakalungkot kasi tulad ng sabi ko sa inyo, hindi po ito para sa lahat kasi marami pong mga tao na hindi pa nakakakilala sa ating Diyos. At minsan po yung mapakaliit lang na pagsubok, minsan po ito ay nagdudulot sa kanila ng malaking epekto at minsan po ay nagdudulot pa ito ng pagkawala o pagkasira ng kanilang mga buhay. Tama po. Kasi dito po sa lugar namin talagang marami po ang mga nagpapakamatay. Iba-ibang edad, mayroong bata pa, mayroong at kalimitan po ay ito po ay nagmumula sa isang pagsubok o mga problema sa buhay. At ako po naniniwala kung sila man po ay kung sila po ay hindi nakarinig ng salita ng Diyos, ay talagang magagawa o mangyayari po sa kanila ito. Kaya napaka-bless po natin, tayo po yung mga ginagamit at gamitin po natin yung pong pagkakataon na ito na pinagkatiwala sa atin upang tayo po ay mag-share ng salita ng Diyos. Po? So yan, at alam din po natin, alam niyo po ba, ang ating pong pagsubok sa buhay natin o yung mga bagyo ng buhay, ito ay nagdudulot sa atin ng katatagan. Pinatatatag po tayo nito
Ano pag tayo po dumaraan sa mga pagsubok o sa mga problema. Ano po, siyempre po, pag po tayo nalagpasan po natin yung isang problema, diga po, ito po ay nagkakaroon sa atin ng isang magandang aral. At dito po, tayo po ay nagkakaroon ng katatagan. At ito po din po ay nakapagbibigay po sa atin ng paglago. Paglago po sa ating buhay pananampalataya. Ano po? So yan, malinaw po ba? Narinig niyo po ba yung aking ano? Yes, bro. Malinaw po? Yes, bro, malinaw po. Ayan, salamat brother. So ayan, tuloy po tayo po. At alam niyo po ba ang mga salita ng Diyos ko, ito po ay ating pagbubulayan o ito po ay ating pag-aaralan. Talagang na doon yung napakagandang pangako ng Diyos. Ano po, tulad ng sabi ko sa inyo, lahat po tayo dumaraan sa mga pagsubok o sa mga problema, ano po. Pero ito po ay ating nalalagpasan. Bakit po? Dahil po din sa biyaya ng Diyos. Ang sabi po sa unang Korinto, chapter 10, verse 13, ang sabi po dito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya pahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito na sa paraan upang malagpasan ito. Talagang napaka-bless ng natin. Ano po, kasi tayo nasa pagsubok, pero ang Diyos pa rin po ang nagbibigay sa atin ng katatagan ng paraan upang ito po'y malagpasan. At alam po ng Panginoon yung ating po mga kahinaan, yung ating po mga kakayanan, kaya hindi po niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi po natin kayang lagpasan. Ano po? Depende lamang po ito kung paano natin ito tatanggapin o paano natin ito mapapagtagumpayan. Pero napaka-bless po natin, tayo pong mga nakakilala na sa ating Panginoon, dahil tulad yung sabi ko sa inyo dito, yung po mga hindi pa nakakilala, talagang humahantong sa kapahamakan. Ano po yung hanggang sa kanilang mga buhay ay kinikitil nila dahil lamang sa isang maliit na problema. Ano po? At nakakalungkot kasi wala po silang mga pagkakilala sa ating Panginoon. Maaari pong hindi sila nakarinig ng salita ng Diyos. Ano po? Kaya napaka-bless po natin na tayo po lahat na narito. Alam ko po tayo po ay lahat ay tinawag na ating Panginoon. Ano po? At gamitin po natin ito pong pagkatawag o yung mga talento na pinagkatiwala sa atin. Ano po? So ayan, tapat po ang ating Diyos. Kaya pag tayo ay nasa mga panahon ng pagsubok o mga problema, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Hindi pa po ito yung katapusan ng mundo. Ano po, na ang gagawin po lang po natin, lumapit po tayo sa ating Panginoon. Nandiyan po ang kanyang kamay. Hindi po maiksi ang kanyang kamay. Ano po, para hindi abutin yung ating mga hinihiling sa Kanya. Siya pa rin po magbibigay sa atin ng kalakasan. Amen po ba? So ayan, ano po, ah, dapat lang po tayong manalig sa Diyos, ano man ang manampalataya. Ano ba ang pananampalataya? Ano po? Ang pananampalataya po ay isang pagtitiwala sa isang tao o bagay na may obligasyon ng katapatan. Ito rin ay paniniwala sa Diyos. Opo, nagtitiwala tayo sa tao o sa bagay, halimbawa po, sa tao. Kung hindi tayo naniniwala sa kanya, magtitiwala po ba tayo? Di po ba hindi? Ano po? Kasi kung tao po lamang yan, ano, kung ano man sabihin niya, pero kita natin sa kanya na hindi katiwa-tiwala. Maniniwala po ba tayo sa kanya? Di po ba hindi? Ganun po yung pananampalataya. Ito po isang uri ng paniniwala o pananindigan ano po sa kakayanan ng isang tao o bagay. Halimbawa naman po ano po example ko po sa isang bangko. Kung nakikita mo po ba yan na yan ay kaya kaniya o matibay, uupo ka po ba diyan o hindi? Siyempre, alam mo matibay yung bangko niya. Siyempre, ititiwala mo yung sarili mo. Ano po? Uupo ka doon, buong tiwala mo. Naniniwala ka na kaya ka ng bangkong yan. Pero, kung nakikita mo na yung bangkong yun ay medyo luma na o medyo gapok na o yung pasira na, di po ba hindi tayo upo dyan? Hindi natin ititiwala yung sarili natin. Amen po ba? So ganun po yung paniniwala o pananampalataya. Ano po? Tayo'y naniniwala at nananalig sa isang bagay na alam natin na kaya tayong dalhin. Ano po, tulad ng ating pong pananampalataya sa ating Panginoon, talaga pong lubos po. Ang gusto po ng Diyos ay yung 100% na paniniwala, pananampalataya sa ating Diyos. Amen po ba? So, ayan, ano po.
itinitiwala mo ba ang iyong sarili at kanino mo itinitiwala ang iyong sarili? Ano po? Ayan, bakit nga ba tayo tinitest ng Panginoon yung ating pananampalataya? O pinahihintulutan ng Panginoon ang problema upang mas lalo tayong umunlad? Ano po, yan, iniaalaw po pala ng ating Diyos yung mga problema sa ating buhay para po tayo ay subukin o tinetest tayo, ano po. At yun nga po ang napakaganda dito kasi yung pangako ng ating Panginoon nandiyan na after ng ating po mga problema at pagsubok at nalagpasan natin ito, napagtagumpayan natin, sa tulong pa rin po niya, ano po, ay tatanggap po tayo ng napakagandang pangako. Ano po yung pangako ng buhay. So yan, ito po, mayroon po dito para malaman kung anong magiging reaksyon natin sa tukso. Yan. Ano po, inaalaw po ng ating Panginoon yung mga problema para makita rin niya kung ano yung ating magiging reaksyon o ating gagawin pag dumating po itong mga pagsubok na ito sa ating buhay. Ano po, yung mga tukso, di po ba, ang problema po talagang nakapagbigay po sa atin. Pag po tayo nasa panahon ng problema, tandaan po natin yan. Ano po, napakalapit po natin sa tukso. At kung tayo mahina sa pananampalataya, maaaring tayo ay magkaroon din ng kapahamakan. Even po mga Kristiyano na, mga mananampalataya na po. Kaya talagang dapat po na yung pong ating pananampalataya talagang nakasandig o nakadepende sa ating pong Panginoon. Ano po, tulad ng ng napag-aralan natin kahapon kay Pastor Marjorie, ano po, yung rock observation o ang ating Panginoon ang batong buhay, ano po, na dapat nating sandigan, ano po. So yan, tinitingnan niyang ating Panginoon na reaksyon natin o gagawin pag dumating ang mga pagsubok. Ayan, yung po kaya pala inialaw sa atin ng ating Diyos yung mga pagsubok, tinetest niya tayo at napakaganda po kasi di po ba, yung pong testimony dito po nagsimula, tama po ba? Doon po sa ating mga pagsubok. Kasi kung walang pagsubok na nalagpasan, walang testimony. Amen? Ano po? So, ayan. Nais ng Panginoon na mas mapalapit tayo sa Kanya. Nais po ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya. Yun po ang gusto ng ating Panginoon. Yun tayo ay lumapit sa Kanya. Kasi minsan po, aminin ko man sa may personal experience, minsan po, pagdating ng pagsubok talagang iningin ko ng tawad sa Lord kasi minsan po ginagawa ko ng gandang paraan, hindi ako nagsasabit sa Kanya. Ginagawa ko yung at alam ko po yung ilan din po dito ganun din po yung ginagawa po. Nakalimutan nating isabin sa Panginoon, ginagawa natin ang lahat para masolve yung ating problema, pero hindi po pala yun ang dapat kasi tayo nga po nakasandig sa ating Panginoon. So kailangan maliit man o malaking problema, kailangan po isasabin natin sa ating Panginoon. Ano po? So yan. Ito po yung tatlong bagay kung bakit po tayo tinetest ng ating Panginoon. Kung bakit po natin inialaw sa atin ng Diyos yung mga problema. Narito po yung una, number 1 po, tinutulungan niya ang mga piniling lumapit sa Kanya. Ayan, napaka-bless po. Ano po yung mga taong lumalapit pagdating ng pagsubok kasi yung karamihan nga po, hindi lumalapit sa Diyos. Ginagawa nila ng paraan muna at yun, pagka talagang walang-wala na, doon pa lang sila lumalapit. Pero ang maganda po, ang gusto po ng Diyos yung lumalapit sa Kanya po. Tingnan po natin sa Isaiah 41 verse 10. Ano po? Sabi po rito, ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Pangakong dapat natin panghawakan at panampalatayan. Bakit? Diyos ang nagsabi at hindi po tayo, tao. Amen po ba? Napakaganda po ng pangako ng ating Panginoon. Siya isa sa atin. Huwag daw po tayong matakot dahil ang ating pong Diyos ay palalakasin kita. Yan po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Doon po sa unang Korinto, 13, na
pagdating po ng mga pagsubok, ay nandiyan po ang ating Panginoon. Siya pa rin po ang magbibigay ng kalakasan upang malagpasan natin ang ating Panginoon. Talagang napaka-bless natin na mga nananalig at umiibig sa ating Panginoong Diyos. So ito po yung number 2, ang pagsubok ay hindi para durugin tayo. Ito ay para tayo ay tumatag. Yan, napakaganda ng hindi po para kaya pala tayo binibigyan ng mga pagsubok ay hindi para tayo durugin o hindi tayo panghinain, kundi tayo ay palakasin o patatagin. Talagang ang Panginoon, talagang siya po ay tapat. Lahat po ng kanyang mga inialaw sa ating mga buhay, siya pa rin po ang magsosolve o magbibigay sa atin ng kalakasan upang ito po ay ating mapagtagumpayan. Tingnan po natin sa unang Pedro chapter 5 verse 10. Pagkatapos ninyo ng mga tiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinangangalingan ng lahat ng nagpapalaan siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob at ng isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Yan po yung pinag-aralan kahapon. Yung pong ang Panginoon po. Siya po yung sandigan o yung pundasyon na di matitinag. Yung po, kaya kailangan po tayo talaga, lagi po tayong nakadepende sa Panginoon, sa ating Panginoon. Ano man yung sitwasyon natin sa buhay, ano man yung ating mga pinagdadaanan sa buhay, dapat po lagi nakadepende sa ating Panginoon. Huwag po tayong gagawa ng sa sarili nating kakayanan. Aminin po natin na wala po tayong kaya pag tayo po ay huwalay sa ating Panginoon. Amen po ba? So yan, ito po yung napakagandang pangako na dapat panghawakan. Meron po tayong pundasyon na di matitinag. Walang iba kundi nga po ang ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, kahit anong pagsubok, problema ay kaya natin lagpasan. Tama po ba? Amen po ba? Dahil nadyan po ang ating pong sandigan, ang ating pong Panginoong Hesus, wala pong iba. Okay, amen. So ito po yung pangatlo. Kapag isinasagawa natin ang ating pananampalataya, mas pinalalaki ng Diyos ang ating pananampalataya. Amen po ba? So yan, napakaganda. Kasi habang ginagawa po natin yung ating buhay pananampalataya, ang Diyos po ang nagpapalago nito. Hindi po di ba po, lahat naman po tayo dito, nag-umpisa po sa una, wala rin po tayong pananalig o pananampalataya sa Panginoon. Pero sa pang-araw-araw po natin pagdalo sa ating pong donwas, doon po pinalalago tayo ng ating Panginoon. Yan, nakikita po natin dito, yung ilan po dito, bati mga bago na hindi nagsasalita, ngayon po nagpipreside na. Ngayon po nag-opening prayer na. So yun po yung napakaganda na ginagawa sa buhay natin ng ating Panginoon. Nagkakaroon po ng katatagan, ng kalaguan. Basta po gawin po natin yung ating parte. Yung pong gift na ibigay sa atin, yung time, talent, and treasure, gamitin po natin. Hindi po ito para po mas lalo tayong lumago. At ang Panginoon po ang magbibigay po nito ng kalaguan sa atin. Napaka-bless po natin dahil alam ko po naman yung lahat po tayo dito, nag-umpisa lang. Ako nga po, hindi ko rin po akalain na magkakaroon ako ng ganitong talent, at hindi ko po alam kung saan galing. Pero alam ko na ito po ay kalooban ng Diyos. Hindi po natin ito dapat tanggihan. Kasi talaga minsan lagi pong maano sa isip ko at alam ko hindi po yung tama na sabi ko, sino ba ako? Dapat ba ako magbigay o maghayag ng salita ng Diyos? Hindi ko naman ito alam. Hindi ko alam dati. Pero ang Diyos po talaga ang nagbibigay na ito. At yun po dapat nating pasalamatan na po. Yan. Tingnan po natin sa Lucas chapter 16 verse 10. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya din sa malaking bagay. Ayan,
dapat po mayroon po tayong paglago o nagkakaroon tayo ng level up. Kung sa Live Good Business natin, ano po, di ba po may rank up dito po sa Don't Watch, kailangan din po natin lumago. Amen po ba? So yan, ano po, ang ganda po ng ating ano. Dito po, pag yung pong bigay sa atin, gamitin po natin ito. Ano po, yung mga talento natin. Ano po, kung anong gift man yung binigay sa iyo, gamitin po natin. At dito po, napakalaking bagay po yung paglago. Ano po, nagkakaroon tayo ng level up. O hindi po tayo nananatiling tagapakinig lamang, ano, tag-attend lamang, ano po. Kaya po na lagi sinasabi ng ating kapatid na Randy, kung sino po yung nakaramdam o hinihipo ng Diyos na makibahagi sa gawain natin ito sa Don't Watch, huwag po kayong matakot. Ano po, huwag po kayong mahiya. Gamitin po natin kung ano man yung ipinapahayag na ating Diyos, ano po, sa atin po. At alam ko po na ang Diyos din po ang magbibigay ng kalaguan yan. Amen po ba? So yan, napakaganda pong maglingkod sa ating Diyos. Napakasarap ano po. At talagang nagkakaroon po ng kagaanan sa ating mga buhay. Ano po? So yan. At kung kagaya nga po sa ating Live Good, may rank up. Dito po, mayroon po level up din. Ano po? Sa pang-araw-araw nating buhay. Ano po? Kailangan po natin lumago. Kung ano man po yung gift, yung talent sa atin ng Diyos, maging maliit o malaki, gamitin po natin dahil ipinagkatiwala po ito sa atin. Yan, kahit po maliit man yan sa ating paningin, natin, ang Diyos po ang magbibigay ng malaki. Pero kung hindi natin gagamitin yung maliit, paano lalaki yan? Amen po ba? Kaya mga brother and sister, ano po, gamitin po natin yung time, talent, and treasure na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ano po, siya po ang papalago nito kahit na sa tingin natin ay maliit. Ano po, halimbawa po, example na po natin yung ating pong time. Ano po, tatlo po ito, yung time, treasure, and talent. Ano po, yung pong time natin, yung oras po natin, ano po, kung ibigay po tayo, kung nagbibigay po tayo ng isang oras sa Don't Watch o sa pakikinig natin ng ating Panginoon, gawin po natin 2 oras. Gaano pa buwan ba naman yung 2 oras? Ano po? Napakaikli po ito kumpara sa 24 hours na bigyan na ating Panginoon. Amen po ba? So mag-aral po tayo sa salita ng Diyos. Magbasa po tayo ng Biblia. Ano po, ng ating salita ng Diyos. Doon po talagang lalago yung ating pong pananampalataya sa ating Panginoon. Ano po? So yan. Sa talent naman po, halimbawa, ngayon, yan, tulad ng sabi ko kanina, halimbawa po ngayon, dati tagapakinig lamang tayo, I mean po ba? Pero ngayon po, yan, may nag-preside na, meron na pong nag-opening prayer, na dati naman ay hindi natin ginagawa. Ano po? At meron na rin pong nagtuturo, kagaya ko po, ano po, nakakapag-share na rin po ng salita ng Diyos, yung po ay yung pong talent na binigay sa atin. So, atin pong gamitin. Ano po? So yan, at ang Panginoon po ang magpapalago nito sa ating pong mga buhay. Ano, halimbawa nga po, may dati nakitaga-pakinig lang, pero ngayon nagpipreside na at nag-opening prayer. Sa susunod po, magte-testimony ka na rin po. Ano? At sa susunod, magtuturo ka na rin ng salita ng Diyos. At hindi po natin yan mapipigilan. Ano po, tulad ng sabi ko saan, sino ba naman ako? Ano naman ang aking kakayanan para makasalita ng magbigay o magturo ng salita ng Diyos, pero talaga hindi po natin ito matatanggihan. Ano po, kasi kung ito yung talent na binigay sa iyo, gamitin po natin. Amen po ba? So yan, at ang Diyos po ang magpapalago nito sa ating mga buhay. Naalala ko tuloy ano po nung mga nakaraang parang tago ako ng tago, takbo ako ng takbo, ano po. Pero alam niyo po ba talaga napakabuti ng Diyos, ano, kasi kahit saan po ako pumunta, kahit saan man ako mapunta, madestino, talagang mayroong tao na kinokonek sa akin ng Diyos para po ako makakita na isang grupo na ganito ng mga Kristiyano. Kaya ngayon ko po mas naiintindihan na unawaan ko yung pagkatawag sa akin ng Panginoon. At yun po ay hindi natin po dapat takbuhan. Ano po, kung yun talagang bigay sa iyo ng ating Panginoon, gamitin po natin. At huwag po tayong mangamba, huwag po tayong matakot, huwag tayong mahiya. Ano po, kasi po talagang ang Diyos pa rin po ang magbibigay sa atin ng kalaguan.
Amen po ba? So yan, pinalalago ka niya sa pananampalataya. At kung po yung treasure o naman yung ating kung ano yung meron tayo, ibigay po natin yung kaya natin at ibigay ng masaya at hindi napipilitan lang. At kung sa ngayon ay maliit lang ang kaya mong ibigay, ang Diyos pa din po ang magpo-provide para makapagbigay ka ng mas malaki sa susunod. Ang timing po ba? Yan po ano talagang wala po tayong talagang kakayanan. Lahat po ay ang Panginoon pa rin po magbibigay sa atin. Ano po, ayan, at bilang conclusion po, ano, maraming nakasulat sa Biblia na nanghihikayat sa sa pagtingin at paghahanap sa Panginoon. Hanapin mo ang mga ito sa araw-araw. Maniwala ka lamang sa Kanya at sa Kanyang mabutihan. Lumapit kayo kay Yahweh upang tulong niya hingin sa tuwiran. Parangalan siya at sambahin. Ano po yung po ang sabi sa 1 Chronicles 16:11. Maraming salamat po at tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, maraming makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po Panginoon sa oras nito. Sa iyong mga salita, Panginoon, sa iyong mga kalooban sa aming mga buhay, O Diyos. Alam ko po, hindi po ito nasasayang at hindi po ito mawala ng kabuluhan, Panginoon. Ito po itin mo sa aming puso at isipan, Panginoon. At sa pang-araw-araw po namin pag-aaral ng salita, Panginoon, nandiyan ka. Ikaw po, Panginoon, nagbibigay sa amin ng karunungan, kaalaman, Panginoon, at patuloy na kami po maasa na ikaw po ang mahayag sa aming mga buhay. Salamat po na maraming Panginoon sa oras na ito. Sa iyong mga salita, Panginoon, at tanging ikaw lamang ang pupurihin, papasalamatan, dadakilahin sa ngalan namin, Panginoon Jesus. Amen, amen, and amen. Back to you, Brother Randy. Maraming salamat po at God bless po. Purihin po tayo ng Panginoon. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen and amen. Thank you Lord. Thank you Lord sa pagpapahiram sa aming kapatid. Brother Eric, salamat sa pag-lead ng salita ng Diyos. Glory to God po. Amen, amen. So karagdagan po, tinatawagan ko po ang ating pastor. Pastor Kai Ragmak, magandang umaga po. Good morning sa ating umaga Panginoon. Po, Pastor. Magandang umaga, Coach Eric. Salamat sa Word of God, no? Na in-inspire ni Lord sa puso mo. Talagang si Lord ay dugtong-dugtong po. Nag-connect po yung mga tinuturo niya sa atin dito sa Dawn Watch, no? So, ibig sabihin lang dito mga kapatid is, pag tayo po ay dumarating na sa mga ganyong pagtuturo, kasi dito tinatanong sa atin kung ano ang pagkakaiba ng tukso at pagsubok. Di po ba? Iba ang tukso at saka pagsubok. At sabi nga dito, sa pagsubok na lang, ang sabi sa talatang 12, mapalad ang isang taong nananatiling matibay sa kabila ng pagsubok. So makita po natin dito na ang purpose ng pagsubok sa ating mga Kristiyano, dahil itong mensaheng ito ay hindi po ito para sa mga unbeliever. No, ang mga unbeliever, hindi mo na sila kailangan po ang tanungin kung ano po ang tukso at pagsubok. Amen? Pero tayo dito, tinuturoan tayo ng Panginoon kung ano po ang ibig sabihin ng tukso at ang pagsubok. Sabi nga sa 12, idudugtong ko lang doon sa tinuturo ng ating kapatid na si Brother Eric, na mapalad ang isang taong nananatiling matibay sa kabila ng mga pagsubok. So dito sa pagsubok mga kapatid, ang purpose po nito is for us na magpi-persevere po tayo. Katulad ng isang atleta na tumatakbo ng marathon. Marathon, hindi po ito pabilisan ng takbo. Ito ay patatagan, perseverance. Ibig sabihin dito nasusubok kung gaano ka katatag. Kung kayo po ay tumatakbo mula sa starting point, going to the finish line. So like for example, yung mga disciples without Jesus in their boat, they start to row, no? Nagsagwan sila. Alam naman po natin ang kwento na ito, di po ba? Sa kalagitnaan, dumadating po ang unos. Dumadating ang mga pagsubok. Dumadating ang bagyo. Wala si Jesus sa boat. So anong mangyayari? Hopeless tayo. Mga kapatid, from point A to point B is to have somebody, katulad ng business, na mayroon kayong prospect. Ang trials dito, ang pagsubok dito, magpipresent ka, tapos ang dami mong audience. Sabi nga ni Coach Chris, one time he was in Batangas, gumastos siya, sumakay siya ng kanyang service vehicle, gumastos ng gasolina, ano pa,
nagpakain. Pero sabi nga niya sa amin nung ako ay batch 4 dito sa DMPA, tanong niya sa amin, alam niyo kung ilan ang sumali doon? Wala. So ibig sabihin, ang tindi ng effort na in-exert mo. Ganon din yung mga disciples. Pagkatapos na mag-feed si God ng 5,000 people, excluding women and children, dahil may bata po doon, di po ba? Dahil may dala siyang isda at tinapay. At doon ipinakita ng Diyos kung paano siya naghimala. No, sa matinding pagsubok, na walang maipapakain doon, na si Philip na ang tinanong ni God, sabi ni Jesus kay Philip, kasi gusto na ni Philip na i-dismiss ang crowd. So ang sabi ni Jesus, have them set down by 50. Doon lumala ang problema ngayon. May sabing ni Philip na even 1 year's wage, sweldo, hindi sapat na ibili ng pagkain para sa iilan lang sa kanila makakain. So ganito ang mga pagsubok, no? Pagsubok, dumating sila sa punto na sila ay nagsasagwan, hindi sila makaabante dahil sa tindi ng current ng alon. Mas matindi pa ang hangin, no? Opposite them. So hindi sila makakaabante talaga. Nasa kalagitnaan sila ng Sea of Galilee. Nasagwan lang sila ng sagwan. Why? Because there was no Jesus inside their boat. Si Jesus kasi, nakalimutan nilang isakay doon, nagpray. Si Jesus na nagdo-down watch, pagkatapos ng victory, nagdo-down watch siya. Kaya dapat tayo, pag naka-invite tayo, nakapasali tayo, dapat umatras ka, Lord, salamat. Hindi yung abante ka na abante, kuha pa tayo na maging member, to the point na maprostrate po tayo. Pagkatapos ng victory, atras ka muna. Katulad ng ginagawa, yung lugar ng Marawi na dinedevelop po namin is a place na yan ay isang gubat. Na kung saan pagkatapos nilang umatake doon sa mga Mauti, doon sa ground zero, pag nakuha na nila, nakubkob nilang isang kuta, babalik sila doon sa gubat na yun, magpaplano. Hihingi ng tulong, payo sa mga generals. So gubat pa yung lugar na yan. Pagkatapos yan, magpaplano sila, aatake naman siya ulit. Kaya yun ang Kampuranaw. Yun ang Kampuranaw, dinidevelop namin ngayon, nilalagyan namin ng mga kalsada, nilalagyan namin ng mga bahay, ang mga sundalo para lalo silang maging matatag. Makita nila, ma-encourage sila na tumira doon sa lugar na yun. Nilagyan natin sila ng bakod, nilagyan natin silang gate, nilagyan ang gate ng gwardiya, nilagyan natin sila ng lalapagan ng helicopter, nilagyan natin sila ng mga kalsada, para pagdating doon sa kahit sila nandoon sa isang isolated place, na kung saan dati-dati is masasabi natin na critical na lugar. Amen nga, kaya nga ang ma-assign doon, kaya meron po siyang hazard fee. Meron siyang dagdag na bayad dahil ang lugar ay critical. Ibig sabihin, mapanganib. So, ang purpose ng tukso, ang purpose ng pagsubok is para pagdating ng mga panganib na mga pangyayari, taglay-taglay mo ang katatagan sa pananampalataya. Di po ba? Nagsabi nga dyan, matibay sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang mapagtagumpayan, ang pagsubok ay tatanggapin niya ang gantimpalang ipinangako ng Diyos sa mga umiibig niya. Saan po natin matutunghayan ang mga pagpapala, mga pangako ng Diyos? Dito po sa aklat na ito. Mula sa Genesis to Revelation, basahin po natin yan. Nandiyan lahat ng mga pangako ng Diyos. Hindi lang po 1,000 promises, but almost million promises nandito po. Gusto mong magtagumpay sa iyong hanap buhay, dito mo po siya matutunghayan. Gusto mo pong mapagtagumpayan o makatapos ng pag-aaral, nandito po lahat ng mga itinuturo kung paano mo i-build ang karakter mo sa Panginoon, yung attitude mo, so that you'll be successful in life. Joshua 1:8, Joshua 1:8 to 9. Di po ba? Matthew chapter 4 verse 4, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. The first architect na nangyayari, hindi po si Architect Palafox. Kilala niyo si Architect Palafox, di po ba? Marami mga arkitekto, magagaling, pero ang pinakaunang architect sa Biblia ay si Noe.
Si Noe hindi na nag-aral. Binigyan lang siya ni Lord ng mga sukat, klase ng materyales. Siya pa ay naging civil engineer. Di po ba? So ibig sabihin, dito sa aklat na ito, ba't ba tayo bibili ng mga aklat na hindi naman angkop sa ating pananampalataya? No? Kaya sinisit aside ko naman yung iba eh. Hindi na ako nag-aaral ng mga mentoring na sila yung mga mahuhusay na mga mentors ng business. Why focus on them? Dito ka lang kay Lord, si Jesus. Sabi nga ni Jesus, sinisingil sila ng buwis. Buwis yung tax. Lord, sinisingil po tayo ng mga Roman authorities na tayo po ba daw ay nagbabayad ng buwis dahil tumatanggap po si Jesus ng mga, di ba, mga offering. When he healed the sick, tumatanggap siya ng offering. Amen? Ang sabi lang ni Jesus, okay, humuli ka ng isda, buksan mo ang bibig ng isda, mayroon diyang coins, ibayad mo sa kanila. Di ba? Si Lord, ibig sabihin, He can provide. He can provide. Just leave everything to Him. Now, ang purpose naman po ng tukso, para gagawin, malalaman mo na ikaw pala ay mayroong Diyos na sinasamba. So, ang tukso, dumarating yan mga kapatid, para subukan ka. So, combine talaga yan. Pagsubok at saka tukso. Ang tukso, galing kay Diablo, galing kay Satan. Amen? Para po tayo ay mahila. Di ba sabi diyan? Sabi dito, ang tanong dito, sa anong paraan natutukso ang isang Kristiyano? Para ito sa atin mga kapatid. At saan nagmumula ang tukso? Di po ba? Sa talatang 14, ang sabi dito, now, himay-himayin po natin yan kung tayo po ay nagkaroon po ng pag-aaral sa sarili. Ang tao'y natutukso kung nahihila. Nahihila, may puwersa pala ito eh. At nadadaya, ginagamitan ng isip. Saan pa tayo nadadaya? Di ba sa isip? Nadadaya sa sarili niyang pagnanasa, combined din ng heart. So mind, 18 inches lang, nandun na yung heart. Plus ang mata, napakalapit. So ang mata, magme-message sa mind. Si mind, nagme-message sa heart. Di po ba ganito ang tukso? So sasabihin ng mata, sasabihin niya kay heart at saka kay mind, may nakikita akong maganda. Ano yung maganda na yan? Maganda pa sa misis ko. Sasabihin nga ngayon ni heart, ay tapat ako sa misis ko. Huwag na yan. So ibabaling ni mata ang kanyang paningin. Ano ang iisipin ngayon ni mind? Ang sasabihin ni mind, ang lahat ng mga welfare niya sa buhay niya. Ang welfare ng kanyang pamilya. Ang welfare ng kanyang mga anak. Amen? Na once na ito ay lumala, baka ito ay magkasala ako ng idolatry o adultery. At masisira ang pamilya ko. Ganun po nagkukumbine yan, mga kapatid, sa isang Kristiyano. Si mata kasi, sabi ng Bible, is the window of our heart. Amen? Ang target ni Satan, kaya nilalagyan kanya ng tukso, para hihilain ka at dadayain. So si Eva mga kapatid, hindi kaagad nagkasala. Amen? Dahil tumingin siya, at ang tingin niya hindi niya inalis, tapos yung kanyang mata nag-communicate sa kanyang mind, sinusunggaban ni Satan ngayon. Ang sabi ni Satan, bakit ipinagbabawal ng Diyos yan? Sabi niya, basta sabi niya sa amin, mamamatay daw kami. Sabi niya, hindi. Kasi the moment you will eat of that fruit of the tree that gives knowledge to good and evil, dito mga kapatid, tukso na ito para sunggaban mo ang knowledge na hindi naman dinidesign ni Lord na ipupush through natin ang knowledge. Yung hahabulin natin ang knowledge. Ang gusto ni Lord na ang knowledge ay siya na magpupuno. Ang gawin mo lang, sumunod ka. Sumunod ka, nahihirapan ka, maghikayat ng member, sumunod ka sa akin. Ayun, puntahan mo yung mga mentors. O dun sa mentors, na mga mentors din na inspired. Kung huwag yung mga mentors na hindi naman binabanggit si Jesus, hindi nga nagpipray. Hindi nga nagpipray pag-start ng program. Doon ka sa mentor na talagang tapat kay Lord. Yun, ita-channel tayo noon.
So napatangay si Eva, nahihila si Eva, ginagamitan kasi tayo ni Satan mga kapatid ng oras. Kaya alam ko mga kapatid, kaya ka nahuhulog sa tukso dahil pinagbigyan mo ng panahon si Satan, naglaan ka ng oras hanggang pinahintulutan mo siyang pumasok sa iyong puso. Ang mata, pwede mong ibaling yan. Halimbawa, sinabihan ka na ng doktor mo, bawal ka ng mga matamis. Nakakita ka ngayon dun sa restaurant ng cake. Nakakita ka ngayon ng mga masasarap na donuts. Ang sasabihin ni Mind, ang sasabihin ni mata sa kay Mind, may nakita ako, masarap. Tapos, ita-transmit ngayon ni Mind yan sa puso mo. Ang sasabihin ni puso, wag yan, bawal yan, diabetic ako eh. Diabetic tayo, parang ganon. So, ibabalik ngayon ni heart doon yan sa mind mo. Si Mind naman ngayon, dahil nga binaling niya ngayon ang sinabihan niya si mata, ibaling mo na yan sa iba. Kumain ka na lang ng mansanas, kumain ka na lang ng kung anong mga pagkain na less in cholesterol o less in sugar. So ganoon, di ba? Nag-workout. Pero dahil lahat hindi kaya ang tukso, hindi kaya labanan ang pagsubok, kaya kailangan talaga natin si Jesus. So when Jesus was already in the boat na hindi sila makaabante, di ba? Ipanagdugtong-dugtong ko lang ang kwento eh. Ang sabi ng Bible, nung nakasakay na si Jesus, hindi nga lang namalayan si Jesus yun eh. Na makita nila, oy multo, answer prayer ka na pero di mo pa rin maaninagan. Answer, ito ba yung answer ng prayer ko? Bakit ito yung binigay mo Lord na babahaginan ko ng business? Eh, wala nga, sarado nga ito. Sunog na nga ito sa networking eh. Basta, sharean mo. Tapos sumali. Ibig sabihin, nung sumakay na si Jesus sa boat, hindi pa nila maaninagan kasi yung ang prayer na kung saan, ang prayer nila doon mga kapatid, makaabante sila dahil sa tindi ng bagyo, tindi ng alon. Pero nung nakita nila na aninagan nila si Jesus, answer prayer na kayo doon mga kapatid. Ang problema lang nakaligtaan mong manalangin. Si Jesus kasi nagpipray. And for another activity, Jesus is praying. For the past victory, Jesus was praying in Don't Watch. Kaya pag sakay niya sa boat, pagpunta pa nga niya sa boat, di ba, sumakay pa siya ng boat para magsagwan, habulin sila. Hindi, di ba, naglakad sila sa tubig. Jesus can walk above the waters of problem. He can walk above the sea of difficulties. Ganon din magagawa natin yung mga kapatid. Kahit pa dagat yung ating mga problema, we can walk above our problem when Jesus is in our boat. When Jesus is in our boat, we can float. No? Kung ilulubog tayo ni Satan, we could still float. Why? Because Jesus is with us. Sabi ng Bible, nung sumakay si Jesus, ang verse na napakasaya na basahin doon is, nakarating sila sa dalampasigan. No? From point A to point D, dumana sila ng pagsubok for the purpose na maging matatag sila. Pero ang tukso doon, yung para bang magmumura ka na. Ayoko na. Di tayo makaabante, balik na tayo sa dalampasigan. Doon, balik na tayo sa point A. Di ba? So, ang sabi dito, ang tao'y natutukso kung nahihila at nadadaya ng sarili niyang pagnanasa. Kapag nagkabunga na ang pagnanasa, nagsisilang iyon ng kasalanan. So, ang tukso, hindi kaagad naging sin. It is in a process. Kailangan ni Satan, kunin mo na yung mind sa pamagitan ng mata, kunin din niya yung heart mo. Once nakuha na niya yung heart mo, ayun na. Yan na po ay product niyan is kasalanan na. Kaya nga si Jesus, mas pinaigting pa niya mga kapatid ang awareness mo sa kasalanan. Kaya sabi niya, if your eyes cause you to sin, pluck it out. Ibig sabihin, kung ang mata mo, ang siyang sanhi na mata, alisin mo yan, dukutin mo. Not literally. I mean, kasi ang ibang mga religion naging literal kaya tuloy, pag nagkasala ka ng ganon, literal ang kanilang parusa. Sa atin, hindi. Pag sinabing pluck it out, dahil Christian po tayo, ibaling mo sa iba. Ibaling mo kay Jesus. Kaya ang sabi doon sa Bible, fix your eyes unto Jesus, who is the author and the finisher of your faith.
Yan lang pala eh. Point A to point B, hindi mo maabot. Si Jesus. Focus tayo kay Jesus. Kaya nga si Peter nakalakad sa tubig, pero when he was out of focus, lumubog po siya. Ano sabi ni Jesus nang lumubog siya? Sabi ni Peter kasi, help me. Ang sabi ni Jesus, you of little faith. Maliit ang pananampalataya mo. Mas maigi pa yung small faith. Di ba? Katulad ng isang bata na nahirapan kayo magpakain na naghanap ng mga makakain nila. Lord Jesus, bigay ko sa iyo ito. Ano yan, anak? 5 tinapay, 2 isda. Alam ko mamultiply mo ito eh. Mabuti pa yung bata. Hindi siya little faith. Small lang ang kanyang faith. Kasi bata pa siya. Amen? So, Amen. last po na tanong ko dito mga kapatid, ano po ang pinakalayunin ng tukso sa isang Kristiyano? Meron po ba kayong naisip dyan? Pakitype nga. Ano po ba talaga ang layunin? Alam ko may mga instances na natutukso kayo eh. At yung iba nga sa inyo, kumagat na eh. Ako dati, kumagat ako. Naging lasinggo ako dahil tuwing ako'y nakakita ng alak, lalo na pag yung alak ba, nilabas mo sa refrigerator, pinapawis-pawisan pa yung bote, no? Natutukso ako niyan. Pero nung pumasok na si Jesus sa aking puso, kahit anong alak ang ilagay mo dyan sa akin, ang panlasa ko dyan mapait na. Bakit? Because Jesus wants me that I should drink that living water which is His Word. Yun ang iniinom ko ngayon sa aking puso, sa aking isipan. Iniinom ko yung sinasabi ni Jesus na living water that will quench your thirst. Hindi na siya pankaraniwang inumin. Nasabi nga ni Jesus, when He was hanging on the cross, dito tayo magtatapos mga kapatid, ang sabi ni Jesus, I am thirsty. Actually, hindi si Jesus ang nagsasalita noon. It was the Father who was speaking in behalf of Jesus. Siya ngayon ang nagsasalita. Ginamit lang ang bibig ni Lord Jesus para doon sa mga tao at para sa atin na siya ay nauuhaw. Sa pangkaraniwang isipan ng tao, ang ibinigay po ng mga Roman soldiers is yung vinegar na may halo pong apdo, mapait. Ang purpose po dyan, pag pinahid yan sa bibig ng mga ipapako sa cross, nagsusurvive po sila. Pero si Jesus, hindi niya ininom yun. Doon ipinapahid nila sa bibig ni Jesus kasi para pa masurvive siya doon sa cross. But sabi, parang ang ibig ko lang sabihin doon mga kapatid, ang purpose po na He was there para siya ay mamatay. Para mamatay po tayo sa lakas ng tukso, sa lakas ng pagnanasa, patayin na natin yan. Mamamatay lang yan mga kapatid kapag pinupuno mo ang puso at isipan mo ng pag-ibig na galing sa Diyos. Ano po ba ang ibig sabihin ng nauuhaw siya? Ang sabi ni Jesus doon, nauuhaw ako. It's not from any drink that would quench our thirst. Nauuhaw siya sa ating pag-ibig. Minahal niya tayo doon pa sa Garden of Eden. Tayo po ang tumalon sa kamay ng Diyos. He loves us so much. Dahil hindi ka na naging loyal sa Kanya, nahulog ka sa tukso. Si Eva nahulog sa tukso. Dahil sa kanyang pagnanasa, hinila siya. Amen? Kung walang pagnanasa, walang makikita si Satan dyan. Kaya lahat ng mga weakness po natin mga kapatid, ang conclusion ko po dito, para po tayo ay hindi mahila sa tukso, lahat ng weakness mo, kung ano po yung weakness mo, ibig sabihin malakas ka sa laman, ano po yung mga malakas po tayo sa laman? Mahilig tayo, obese, yung walang control sa pagkain. Ibigay natin kay Lord. Lord, tulungan mo naman ako dito. Ang weakness mo, magandang babae, may asawa ka na eh. Ibigay mo kay Lord. Lord, ito talaga, Lord, di ko maiwasan. Nasa church talaga, marami magaganda. Now, bibigyan ka ni Lord ng lakas. Pero darating ka sa pagsubok. May mga tukso. Pero dahil si Lord ang nandyan sa puso mo, huwag mo siyang ipahihiya. Amen? Huwag mo siyang ipahihiya. Walang nakakita. Dito sa tukso na ito, walang nakakita. Wala dito si Brother Eric. Bakit di ako mag-nightclub? Wala namang Christian dito. Wala si Brother Randy. Pero ipinapahiya mo si Jesus na sa puso mo. Amen? Huwag mo siyang ipahiya. Kaya nga ang tukso, mga kapatid, mabilis yan. Napakabilis yan. Dahil dito po, babasahin ko lang po ito mga kapatid, no? Dito na po tayo magtapos.
sabi dito sa verse 8 ng Job, chapter 1. And the Lord said to Satan, have you considered my servant Eric? Oh, di ba? My servant Job, my servant Thebes, that there is none like him on earth. Pinagmamalaki ka ng Diyos, kapatid. A blameless and upright man who fears God and turns away from evil. Then Satan answered the Lord and said, does Brother Randy, does Randy fear God for no reason? Siguro natatakot lang si Randy na gumawa ng kasalanan dahil pinagpapala mo. Totoo nga yan, kapatid. Then Satan answered the Lord and said, does Job fear God for no reason? Have you not put a hedge around him and his house and all that he has on every side? You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. But sabi niya, stretch out your hand and touch all that he has, and he will curse you to your face. Sabi niya, naging tapat lang yan si Job sa'yo. Yan si Tib, si Randy, dahil pinagpala mo. Binabakuran mo ang kanyang tahanan, walang nakapasok na sakit. Inaalagaan mo ang kanyang mga anak, walang nagkaroon ng mga early teenage pregnancies. Ilagaan mo ang kanyang hanap buhay. Sabi niya, distract mo lahat yan. Alisin mo. Nakikita ni Lord ang heart po natin. Kung kaya natin ang pagsubok, sabi ng Corinthians, there's no such trials or testing na hindi mo makakayanan kapag si Jesus nasa puso mo. So sabi niya, okay, go. Pero, babala. Huwag mong alisin ang kanyang buhay. Huwag mo lang siyang kunin. Saktan mo siya, bigyan mo siya ng mga problema, maging loyal pa rin siya sa akin. Kaya tayo mga kapatid, ang mensaheng ito para sa atin. Hindi ito para sa mga hindi mananampalataya. Amen? Kaya kung meron po tayong nakikita mga tao na nahihirapan sa buhay na hindi mananampalataya, dalhin po natin sila dito sa Dawn Watch para kaya nilang labanan ang tukso. At masasabi natin, pray, ang tukso na yan, pagsubok lang yan. Unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Diba? So maraming salamat mga kapatid. Back to you, Coach Randy. Amen. Amen. Praise God. Salamat, Pastor Kai, sa karagdagan ngayong umaga. Thank you, Lord, sa mga tao na kinasangkapan mo po, Pastor Kai, Brother Eric, at sa napakagandang reminders at mensahe ngayong umaga. So dako po tayo sa ating mga prayer focus, no? Inaanyayahan ko po ang lahat na magsama-sama para sa ating panalangin. Tinatawagan ko ating kapatid, Brother Tibbs, para sa ating prayer focus. Good morning. Maraming salamat, Brother Randy. Pastor Kai, Brother Eric, maraming salamat. Napakagandang mensahe ngayong umaga at dami naman nating learnings na natutunan sa salita ng Diyos. Dako po tayo sa ating prayer focus. Okay lang po ba? Balagay ng mga prayer request natin dyan sa may chat box at sasama po natin. So Wednesday, prayer focus natin, church leaders, pastors, ministers, and missionaries, local and abroad. All will pray, national and local pastor and families, God's wisdom, vision, protection, guidance, physical, repressed, unrested financial provision, increase their spiritual discernment. Missionaries, may God empower them to go and run the race that God have called them to wisdom, vision, boldness, and protection. Pray for teachers and English students of Functional English Center. Pray for protection and guidance, wisdom, deliverance, and victory to those who receive Jesus Christ. Let us pray for God's protection, good health to all pastors and missionaries abroad, and protection to all members and church workers. At ipag-pray po tayo ng ating kasamahan, lingkod ng Diyos, Sis Let, para sa prayer focus natin. Go ahead po, Sis. Amen. Praise God. Samahan niyo po ako sa ating panalangin at nila ako mag-open cam kasi baka maano na naman itong signal ko. Medyo nagka-problema po tayo. So maraming salamat sa ating lahat at maraming salamat din po sa salita ng Diyos sa umagang ito. Dako na po tayo sa ating panalangin at lalong higit sa lahat doon po sa ating mga prayer request. Ang atin po ngayong
prayer focus ay about po sa mga pastor, sa mga ministro at sa mga missionary po, local and abroad po. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, amang banal. Maraming salamat po Lord sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy mo na pag-iingat sa amin, sa paggabay mo sa bawat Panginoon na mga lingkod na ginagamit mo sa iyong ubasan, Panginoon. Bigyan mo po sila ng godly wisdom, yung mga vision po, protection, Panginoon, at physical po na pag-iingat sa kanila, Panginoon, at i-refresh mo po lagi, Panginoon, lalong higit sa lahat yung sa financial provision po na kailanganin po ng bawat pamilya nila, Panginoon. Increase po rin po, Panginoon, yung spiritual discernment nila, Lord, na kung ano man ang gusto mo pang ipagawa sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Lalong higit sa lahat din po, Lord, sa mga missionary po, Lord, no, local and abroad, Panginoon. Alam ko na lagi mo silang ini-empower, Panginoon, to run the race, Panginoon, na nagpapagal po sa iyong ubasan. Ang sabi mo nga sa salita mo, Panginoon, sa 1 Corinthians 15:58, na our labor is not in vain, Panginoon. Basta nandyan ka lang lagi, Panginoon. Handa po kami sa anumang oras, Panginoon, na ipapagawa mo po sa aming lahat, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na sa bawat po panalangin namin, sa bawat po itinatagas namin, Panginoon, hindi lang para sa aming mga sarili, kundi, Lord, sa lahat po ng naglilingkod sa inyo, sa inyong ubasan, Panginoon. At alam ko, Lord, dito sa Don Watts namin, meron ka na, Panginoon, na nire-raise, Panginoon, upang maging missionary, upang maging pastor, upang maghahayag po ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa wisdom na ito. Maraming salamat sa katuruang ito, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, pinagpipray din po namin, Panginoon, ang mga estudyante, ang mga teacher, Panginoon, lalo na po sa mga pag-aaral, yung sa functional English, Panginoon, na binibigay nila sa bawat estudyante, Panginoon, at even sa mga teacher, Lord. Maraming salamat po, Lord. Lalong higit sa lahat, yung protection, guidance, wisdom, Panginoon, ng bawat isa na nandirito, Lord. At yung mga nakakatanggap po sa inyo, Panginoon, maraming salamat po lagi, Panginoon, sa araw-araw. Binabago mo po kami, Panginoon, at alam namin, Panginoon, na nandyan lagi. Ikaw po ang gumagabay po sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa lahat po ng mga prayer requests na nandyan po sa chat box, Panginoon. Hindi man namin ito maisa-isa, Panginoon, pero Lord, salamat po. Alam namin, Panginoon, na kailangan namin ng healing, kailangan namin ng provision, kailangan namin, Panginoon, yung pang-araw-araw, Panginoon, na biyaya mo, Panginoon, para po sa amin, Lord. Alam namin, Lord, na yung iba ay nasa kadiliman, Panginoon. Yung iba po, Panginoon, ay talagang nagsusurvive lang para mabuhay, Panginoon. Lord, nagsusumamo po kami sa inyo, Panginoon, na Lord, ibuhos mo po ang iyong pagpapala, Lord. Ibuhos mo po ang protection, Panginoon, even sa mga bata, even po sa mga pamilya, Panginoon, na nawawasak. Sa lahat-lahat po, Panginoon. Alam namin, Lord, na hindi maiksi ang iyong kamay para abutin itong lahat, Panginoon. At Lord, lalo na po dito sa community namin, Panginoon, sa DMPA, salamat po sa buhay nila Coach Chris, Sis Donna, Panginoon, na patuloy po, Lord, na pinag-iingatan mo, Panginoon, at binibigyan lagi ng wisdom and understanding, Panginoon, upang, Lord, magagawa nilang gampanan, Panginoon, kung ano pa po ang nararapat para po sa iyo, Panginoon, hindi po para sa tao, Lord. Kaya maraming salamat po, Lord, sa wisdom na ito na binigay mo sa kanila, and even po, Panginoon, sa lahat po ng nandito sa DMPA community, sa bawat isa po, Panginoon, na nandito rin sa Don Watts, Panginoon, na naglian ng oras at binigay nila ang kanilang panahon, Panginoon, upang ikaw ay makilala, Panginoon. Salamat po sa lahat ng ito, at lalo na sa mga ginagamit mong magmula po, Lord, sa pagbabasa ng iyong salita, Lord, hanggang doon po sa benediction, Panginoon. Salamat po, Lord, na hinipo mo ang bawat isa dito, Panginoon. At Lord, yun pong mga walang signal, lalo na po kay Pastor Marjorie Racoya, Panginoon, na alam ko hanggang ngayon ay hindi pa naibalik, Lord. Nawa i-restore mo na po, Panginoon, dahil ang sabi nga niya na gustong-gusto na po niya, Panginoon, na makabalik po, na makapag-attend dito sa Don Watts, Panginoon. Kaya, Lord, lahat po ng ito ay itinataas namin sa inyo, Panginoon, at sa lalong higit sa lahat, Lord, salamat po sa iyong salita sa umagang ito, yung reminders mo po sa amin, lalo na sa tukso, Panginoon, lalo na sa pagsubok, Panginoon. Salamat po, Lord. Salamat sa lahat na ito na pinarinig mo sa amin, Lord, at nagrema ito sa aming mga puso. Muli, maraming salamat sa umagang ito, Panginoon. Binibigay namin sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba sa tanging pangalan mo lamang, Jesus, at ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Amen, amen, and amen. Salamat, Sis Let. At para sa ating panghuling panalangin, tinatawagan ko po ang ating kapatid, Sister Gemma Padaya. Good morning, Sis Gemma.
morning po. Magandang umaga po sa ating lahat. Yes, oh God. Tayo po Yes, oh Lord. ay inalangin. Ilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na banal. Salamat po sa pagtatapos ng aming gawain. Ikaw ang aming Diyos na narapat na lagi tinataas at pinasasalamatan. Salamat sa mga himala. Ikaw lamang ang gawa. Bagay na sa mga gumaling sa sakit at karamdaman. You are our great healer and great provider. Salamat sa iyong gabay at pag-iingat sa aming lahat. At salamat din po sa iyong mensahe sa umagang ito na nabigay muli ng bagong pag-asa at kalakasan sa amin. Purihin ang iyong salita na mapalad ang mga taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Wala kang katulad mula noon, ngayon at magpakailan sa umagang ito sa mga anak mo na patuloy na naglilingkod sa iyo. Maraming salamat po sa buhay ni Pastor Kai na walang sawa sa pagtuturo po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat din po sa kay Sister Let na lagi pong gumagabay at umaakay sa mga tao na gusto po niyang tulungan para matuto at makapakinig po sa mga salita ng Diyos. Salamat din po kay Brother Eric sa mga nandito po ngayon, kay Coach Randy, Coach Reeves, ganun po sa mag-asawang Coach Chris and Donna Valentino. Wala po, sila po ang iyong ginagamit upang araw-araw ay makapagturo at makatulong po sa mga tao. Ganun po, Lord, humihingi din po kami ng tawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan. Nawa po bigyan mo po ng mabuting kalooban ang bawat isa. At anuman pong pagsubok ang dumating sa buhay namin, ikaw po ay nandyan para hindi po para pahirapan kami, kundi para po buhayin ang aming pananampalataya, para po gisingin kami, para po gisingin ang mga natutulog namin mga kaalaman. Maraming salamat po sa mga pagsubok na iyan na higit na nakakapagpatibay po sa bawat isa sa amin. Lord, salamat sa araw-araw ng aming buhay na alam ko po na lahat ng iyong mga anak na nananampalataya sa iyo ay naririnig mo po. Kaya maraming salamat at nandyan po lagi ang iyong presensya para po sa bawat isa sa amin. Naman po ang mga nangyayari sa buhay namin, andyan para higit na palakasin at tulungan po kami. Lord, salamat sa araw na ito na muli natutunan naman po kami. Muli po, naging malakas po ulit kami sa pagpinaligin. Lord, salamat po. Ganun din po muli. Salamat sa iyong presensya na sinamahan mo kami sa tuwing umaga. At ito pong aming panalangin na may pasasalamat sa ngalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen and amen. Salamat po and good morning po sa ating lahat. Amen, amen. Praise God. Maraming salamat, Sis Gemma. At para sa ating benediction, tinatawagan ko po ating pastor. Pastor Kai, good morning. Praise God. Maraming salamat sa presence mo, Panginoon. Totoo ka nga sa mga pangako mo, God. Whenever 2 or 3 are gathered in your name, kayo po ang pinag-uusapan. Kayo po ay nasa aming kalagitnaan at sasama ka sa amin, O Lord, sa aming mga puso. Bilang pagsuko, Panginoon, itinataas po namin ang mga kamay po namin, O Lord. Wala po kaming kakayahan na labanan ng tukso o mag-persevere kami, O Lord, sa trials because you have a purpose and you have a plan, O Lord. Sabi mo nga sa Jeremiah chapter 29 verse 11 that your plan for us is not to harm us but to give us a hope and a future. As we lift up our hands, O Lord, may we receive your benediction to us. Mga kapatid, sa Romans chapter 16 verse 25 to 28, nasabi po dito po natin tatanggapin ang pagpapala ng Diyos, ang kanyang pagbabasbas sa atin. Babalutin po tayo ng kapangyarihan ng Diyos.
Iingatan po tayo mula umaga hanggang maghapon. Lord. Iingatan po kayo ng Panginoon. At ngayon sa Kanya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Hesus Kristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Verse 26, datapwat na hayag na ngayon at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta ayon sa ipinag-utos ng Diyos na walang hanggan ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya. God bless you mga kapatid. May God will bring good health to you. May there be healing always mga kapatid sa inyong mga tahanan, sa inyong mga pamilya. Maraming salamat Lord sa blessings na binigay mo sa amin today. Lord. This is my prayer. Amen and amen. Pwede ba makahingi ng palakpak para sa ating Diyos na buhay? Thank you, Lord. At maraming salamat po sa lahat ng ating nakasama ngayong umaga. Thank you, Lord. No, thank you.